Noong po nakaraang linggo ang ating pagdilay ay tungkol sa tinig na sumisigaw sa ilang na walang iba kundi si Juan Bautista. Magsisi kayo at taligdan ang inyong mga kasalanan. Sa pagkakataon po ngayon sa Ebanghelyo ni San Lucas ay may ilang mga partikular na pagkilos na ipinapahayag si Juan Bautista sang-ayon na rin sa tugon niya sa kanyang katanungan, ano yung dapat naming gagawin. So kung tutusin po naman, itong mga bagay na ito ay tumutukoy, kung mapapansin po natin tungkol sa katarungan at kawang-kawa, love and justice, kung mapapansin natin. At kung mapasiyan natin, 2,000 na nakalilipas, ay ganun pa rin yung paanyaya, katulad ng ipinamanig niya sa atin sa Ebanghelyo ngayon, na ipinahayag na rito, na makontento kayo sa inyong sahod, na kapag may 2 baro kayo, ipamigay mo yung isa, bahagi mo. Kung mayroon kang pagkain, gayon din. Pagkakataon na may tulong, ibig sabihin ay napakahalaga yung sharing. Hindi kung meron ka. Hindi yung pwede yung magnanakaw ka para may pamigay ka. Hindi yung ganon. Sapagkat lalabag ka doon sa alin, sa katarungan, namigay ka nga. Ay ninakaw mo naman sa iba. Hindi galing sa iyo yun. Galing sa nakaw yun. Kaya maliwanag na ipinamanig sa atin sa pamagitan ng mga salitang ipinamanig sa atin ni San Juan Bautista. Kung mayroon ka, magbahagi ka. Ang kalimitan sinasabi ko, kasi kung ang ipinamahagi mo ay nakaw, ay walang merito doon. Hindi yun eh. Hindi pwede yung tinatawag natin Robin Hood style. Masabi mo lang nang ipinamigay mo, ay hindi naman sa iyo. Ay yun ang tawag ko Robin Hood style. Magnanakaw ka para ipamigay. So kung wala ka, huwag kang mamigay, wala ka eh. Kung talagang kasya lang para sa iyo, na nawa makita natin. Bakit? Kasi kung ipamimigay mo ay galing din naman sa nakaw, ay di wala ka rin na itulong. Nagkasala ka. Namigay naman ako. Namigay ka. Ay hindi naman galing, hindi naman sa iyo ipinamigay mo. Yun ay para doon sa tao. Ang may karapatan na mamigay noon ay yung may tao, may-ari noon. Kasi kanya yun. Wala kang karapatang ipamigay yung pag-aari ng iba. Ang pwede mong ipamigay ay yung pag-aari mo lamang. Kung iyo yan, may karapatan ka dyan na ipamigay. Kaya yun ang panayam na pinahayag ni Juan Bautista. Kung may 2 baro ka, ipamigay mo ang isa. Pagkakataon na kung saan ay makita mo natin. Ibig sabihin, yan ay sa tingin mo ay, sabi nga natin, sa tingin ng iba ay alin. Kasi kung minsan ang tao ay yung 2 baro, 2 pagtingin yun eh. Maari yun ay kailangan mo 2 baro, pero sa pagtingin ng ibang area, excess na yun. Excess na. Kaya yun naman yung makita natin. Baka tayo ay nag-excess.
Sobra na. Kung inyong pumaalala, yung Syria, yung presidente ng Syria, ewan man ako nababalitaan sa TV, no? ay nagkaroon ng civil war, ay lumayas yung presidente ng Syria. Yung presidente ng Syria ay namuhay ng mayaman. Ano? Pero saan nanggaling yung kanyang yaman? Ay doon sa pagtitinda ng ipinagbabawal na gamot. No? Ay kahit ipinabigay niya yung kuntos niya, hindi niya nga ipinabigay. Naging injustice siya. Kaya nga siya pinatalsik. No? Kasi hindi siya namamahagi ng kanyang kayamanan. Excess. No? Kasi ang dami niyang mga lupain, ang dami niyang mga sasakyan, no? Medyo magagarang sasakyan, mga kung tawagin natin ay mga mamamahaling sasakyan, no? Namuhay sa marangyang pamumuhay, no? Pero yung kanyang mga kababayan ay naghihirap, no? Yun, excess yun. Kaya anong dapat na gawin sa excess? Ipamahagi. Kasi pag hindi mo ibinigay yung excess, ay magiging kanig ka. Hindi mo na namamalayan na hindi ka na nakatutugon sa panawagan na ipinahayag ng buong may kapal. No? Mapapasiwala na yung buhay mo. No? Kaya ang tawag na natin mga Pilipino yan, lahat ng sobra ay masama. Excess yun. Kaya pagkakataon na kung saan makinig, para hindi makasama, anong gawin? Ipamahagi. Ipamahagi. Pero ikaw ang may karapatan na mamahagi niya. Tayo, pwede tayong magpaalala. Pero kuminsan kasi may mga taong nagdidemand. Pamigay mo naman yan, mayaman ka naman, maliri mo yun. Ano? Siguro magpaalala tayo na magbahagi ka naman doon sa mga walang-wala. Ano? Ba't doon ang demandin? Kuminsan no, may mga nangihingi. Ano? May mga nangihingi na kung saan yan demanding. Ano? Mali po yun. Ano? Kasi yung pagbabahagi ay dapat manggaling sa kusang loob. Hindi yung gawa na rin, nahiya ka lang, kaya nagbigay ka. Maaaring nakatulong yung paging mahiya mo, kaya ka nagbigay. Ano? Pero hindi ganon yung tamang pagbibigay. Kaya ka nagbibigay, sapagkat yun ay maluwag sa iyong kalooban. Maluwag sa iyong kalooban. At kung turusin, check and balance yun. Para alin? Kasi yung mga taong nagumon, tinatawag natin, kung yung paanyaya, sa sobrang, sabi nga natin nung una, kalasingan, katakawan, at mayroon pang isang pagkagumon sa kayamanan. May mga taong nagugumon sa kayamanan, kaya wala na silang pakialam sa ibang tao. Naging manhid na sila sa ibang mga higit na nangangailangan. Kaya ang gamot doon ay alin? Magbahagi. At yung higit sa lahat ay makatutulong sa atin. Makatutulong sa atin. Nang sa ganun ay alin? Huwag tayong malunod sa kasakiman. Kaya yung paanyaya na pinahayag na Jesus, ang pinahayag ni Juan Bautista, na tumutukoy sa katarungan at kawang-gawa. O kung tawagin natin ay pag-ibig. O mas kilala natin sa tawag na charity. Caritas.
kagandahang loob ng Diyos. At yun ay alin. Kaya tayo higit sa lahat nagagawa natin ito dahil sa pagtitiwala natin sa kagandahang loob ng Diyos. Na hindi tayo pababayaan ng Diyos. At yun ay magiging bahagi ng ating kalinangan sa daigdig na ito. At sana po ngayong kapanahunan ng Kapaskuhan ay higit nating maipamanig sa bawat isa yung mga bagay na ito sang-ayon sa sarili nating kakayanan. At nawa, magabayan tayo ng tinig na sumisigaw sa ilang.